Ay! God. Yeah. Where are you? Oh my God. Ma. We're gonna do that with the classical music. Oh God. You have pocket. You have pocket. We have already walked so far. So, naiwan na muna tayo dito at hinayaan na muna natin silang mag-hike. Hindi ko kaya guys kasi tingnan naman ang lola nyo. Hindi nyo kakayanin. Nag-hike tayo nang nakadress. Pero hindi ko na kaya kasi ang taas na niya. As in, sabi ko, matatapilok ako. So, nagpaiwan na lang ako dito kahit na alam ko natatakot din ako baka may bear. Pero, guys, eto lang katapat niyan. Pero, yun. Lagi kami dadala nito pag nag-ano kami. Nasasakyan na talaga to. Kasi nga, biglaan lang naman to. Hindi naman kami, balak mag-hike ngayon. Kaya nga hindi tayo naka-ready. Naka-dress ako. And since mag-isa lang tayo dito at habang natin sila magkwentuhan tayo. And ito yung isang topic na gusto ko din palang i-share sa inyo. So, syempre, marami na tayong pinag-uusapan dito about self-pip, about French, diba? And isa din sa isang importanteng factor na kailangan yung gawin if pupunta man kayo dito or nandito na kayo is dapat mapunta kayo sa mga profession na regulated. Importante yan lalo na sa Alberta and dito din sa BC. Kasi may additional points na binibigay. Actually, sa BC, ang binibigay nasa around 5 points eh. And then sa Alberta, 10 points. And napakalaking factor nun kung ang inyong profession ay regulated. So, MC, pag ba sinabing regulated, kailangan ba healthcare ka? Kailangan ba nasa trades ka? Mostly, ang mga regulated na profession ay nasa healthcare, nasa trades, nasa engineering, di ba? Pero meron din naman mga profession na hindi naman doon sa categories na yon. Marami. Oh, si Felix tumatawag. Wait. Hello? Honey? Yes? We're at the top. Oh, how was it? It's so nice. It's hard, but there's like, I don't know how many more ropes. I didn't count it, but... Oh, so it's more than 2. But they put the ropes where they're not really necessary, I find. Show me. Oh my God! One leg, That's beautiful. and then this is towards like south. I'm so jealous, but can you come down now because I want to eat the cake. Okay. Yeah? Come back. Okay. Next time you'll be with us. Okay, next time. Pabalik na sila. Babalik na rin ako. Pababa muna tayo para naka-stay put na tayo dun sa baba. Ang tarik talaga dito. Hindi ko kaya. Wait. Oop. God. Oh my God. Hindi ko kaya. Buti na lang hindi ako pumunta. Feeling ko madedits ako dun. Alam mo guys, hindi ko kinakaya yung mga lamok. Ang daming lamok. Kinakagat ako. Nakabaklas pa naman ako. Ay, naka. Saan tayo naman susuot eh. Hindi lang yung pagiging nasa regulated profession. Yung education talaga, ang laking factor. Laking factor. May kausap nga ako kahapon, tourist siya. Tapos sabi niya sa akin, mag-aaral ako. So tapos hindi siya tapos ng college. So medyo dehado siya sa education. Alam mo, in-advise ko sa kanya, sabi ko sa kanya, bago mo tahakin ang pagiging international student, try mo mag-ETIAP. Yung pala, yung ETIAP, something na kailangan yung explore, lalo na sa mga hindi nakagraduate sa Pilipinas ng bachelor, mag-ETIAP kayo kasi baka magamit nyo for ECA, 'di ba? Makakuha kayo ng bachelor. Gamitin nyo ang mga experience nyo. 'Di ba, binubugaw ko yung mga langaw. Mga langaw. Lamok, kinakagat na ako ng lamok dito, guys. So,
ayun, magpa-ETIAP kayo kasi marami na akong student na nagpapa-ETIAP. Balitaan ko din kayo kung ano makukuha nila sa ECA, pero inaano nila yon, kinukuha nila ngayon yun. Kasi nga, may factor din pag may bachelor kayo sa Pilipinas and then i-combine nyo sa education dito sa Canada, 'di ba? Yun. So, another thing na you should consider if hindi kayo graduate sa atin sa Pilipinas, ang laking factor ng education. And ayun nga, sabi ko sa kanya magpa-ETIAP ka. And then before you consider studying here, option muna siguro is yung path na hindi ganun kagastos. Sabi ko nga, willing ka ba mag-aral ng French? Diba? Kasi yung mas less expensive siya right now. Kaso nga, hindi naman lahat willing mag-aral. So sabi ko, kung meron kang time at willing ka mag-aral ng French, baka mas okay na yun na muna ang tahakin mo. Pagka talagang, alam mo yun, parang kulang pa rin, hindi pa rin enough yung points mo, then doon mo i-consider na mag-aral and then gumastos. 'Di ba? Kasi again, ang pagiging international student ay mabibigyan ka ng extra points. Mabibigyan ka din ng work permit through PGWP. Pero pagdating sa PR, wala siyang, kumbaga, direct pathway. Hindi katulad ng French right now, which is yun yung, kumbaga, inaano ko ngayon, talagang pinupromote ko. Kung may way sa iyo na matuta ka ng French, B1 level, and then makahanap ka ng employer dito, pwede ka na nilang, kumbaga, tulungan na magkaroon ng work permit, diba? So, hindi mo kailangan mag-aral. And then, pag na-reach mo yung B2, pwede ka nang magkaroon ng pathway, which is yung French category. Yun yung merong pathway. Kasi yung pagiging student right now, sa totoo lang, although doon tayo galing, at doon ang core ng SLE, di ba? For international student. For me, kung may way, ibang way na makapunta ka dito na hindi ka ganun gumagastos, di ba? Then tahakin mo yon. And if interested kayo about French, you can connect with us kasi may mga native French tutors tayo sa SAE na pwedeng tumulong sa inyo kung naghahanap kayo. Kung pipili ng program, kung may education kang pipiliin, kung nasa Pilipinas ka pa lang at K-12 ka at nag-iisip ka na eventually mag-abroad, pag-isipan mabuti, kinakagat ako ng lamang. Pag-isipang mabuti kung ano talagang kukunin mong profession kasi may significant na factor yan pagdating mo dito sa Canada or sa ibang bansa. I think sa Australia, ganun din. 'Di ba? Sa New Zealand or sa US, kung saan ka man pupunta, i-research mo mabuti kung ano yung mga professions na talagang pinapriority nila. And then yun, kung nandun ka sa mga professions na yun, consider mo din baka merong factor din ang language, 'di ba? Kung pupunta kayo ng Europe, 'di ba, pag sa Europe may factor kung marunong ka magsalita ng language nila. Dito sa Canada, since sila dual ang language dito, bilingual sila, then may factor dito ang French. So, yon. Hey, hello to our finisher! I'm not a finisher. I'm okay if I'm not a finisher. The cake is there! You left it! Kinukuha nila yung cake. Nakalimutan nila. No! I'm just gonna take a photo. It's beautiful! Ang dami talaga lang. Pero ang importante, walang bear. Chocolate. Oh my God. From a German bakery. It's good. I like it. By the way, guys, this is where we park. So, we still have to walk all the way down there. This is beautiful. Sana nadala ko yung drone ko. Hindi ko siya nadala. Next time, babalik ulit tayo dito. Pero I don't think pupunta ako doon sa taas. Babalik lang ako dito. A positive mindset. I have a positive mindset. I know, I'm positive I can't get there. What?
And we are so safe. No bear, no one, just us. Come on, say goodbye. Bye. Nate, can you please say goodbye to my viewers? Bye. See you next time.